magulang, ginagabayan ng nanay ang moralidad at mentalidad ng mga anak sa kanilang paglaki at mahalagang papel ang edukasyon sa kanilang kalinangan. Pero paano lubusang magagampanan ang responsibilidad na ito kung mismong ina ay salat sa tamang edukasyon? Sina Nanay Priscilla, Nanay Loida at Nanay Teresita ay tatlo lamang sa libong Pilipinong ina na hanggang sa nagkaasawa at nagkaanak ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Ang iba, elementarya lamang ang inabot. Kung sinasabing ang magulang ay dapat na magsilbing magandang ehemplo sa anak, anong aral ang ituturo ng mga abakada ina? Sa bahay ho, nag-aaral ako ng abaka. Yung abakada. Opo. Iyon po ang hindi po ako naiiyak. Pagtawanan nila ako. M. P. P. U. Siya si Nanay Flor. Siya ang pinakamatanda sa mga estudyanteng nagkaklase sa compound ng Barangay 176 sa siyudad ng Caloocan. Siya rin ang pinakahirap bumasa. Dahil sa edad niyang 61, ni hindi nakatungtong ng silid-aralan si Nanay Flor. Nag-isip ako, hindi habang buhay ganito ako. Kasi ang mga anak ko, college graduate. Pero wala silang alam na ang nanay nila hindi nakapag-aral. You are my friend. You are my prince. You are my friend. You are my prince. Malayo man siya sa pinakamatalinong mag-aaral sa klase, dinaan niya naman sa abilidad at sipag ang pagbuhay sa kanyang 6 na anak. Tuloy, naghahanda pa siya ngayon para lumabas at magtinda ng balot. Ako'y magtitinda na ng balot. Kung napapansin ko ninyo na ako ay ika-ika. Ang masama sa loob ni Nanay Flor, Sabihin ng mga kapitbahay ko, ang tanda-tanda mo na, nag-aaral ka pa. Sana madagdagan ang utak mo. sa loob naman ng classroom o silid-aralan ng Barangay 176, inabutan naming nagkukwento si Nanay Teresita. Mga karamdaman. Bago ang espesyal na klase na kanyang pinapasukan, second year high school lang ang naabot niya, taong 1957 pa. Pagdating sa bahay, agad siyang nag-ipon ng panggatong para ipag-init ng tubig ang pinakamalapit niyang anak na si Josephine. Alaga raw niya ito. Taong 2008 kasi nang lumala ang breast cancer ng anak. Mag-lead ka ng space, tapos... Pero pagdating sa pag-aaral, si Josephine ang tumatayong guro. Si Nanay ang estudyante. Salamat nila sa mga paalala mo sa akin dahil may sakit ka na. Naalagaan kita, inaalagaan mo rin ako. Kwenta po pera nyo. Kulang pa ho ng... Pasensya na kuya, ha? Si Nanay Loida, 56 na taong gulang na. Nagtitinda ng mami sa Barangay Holy Spirit Commonwealth sa siyudad ng Quezon. Papiso-piso kung magbilang ng panukli. Aminado kasi siyang mahina siya sa mga numero. Sige po, salamat. Nalulugoy ako kuya. Yung talapas hindi ko marunong sa numbers. 2010 po, ito pong anak kong to, gagraduate po ng civil engineer. Una po siya nagkaroon ng diploma, kaysa po sa akin. Kahirapan ang tinuturong dahilan, kaya noong taong 2007 hanggang 2008, 6% ng mag-aaral ang humihinto sa elementarya pa lamang. At mahigit 7% ang tumigil pagtungtong sa high school. Na
nananatili pa rin yung ibang mga pananaw na hindi na kailangan mag-aral ang kababaihan dahil total mag-aasawa rin naman sila at mananatili sa bahay. No? Nitong nakaraang 6 na taon, umabot na sa nakaalarmang bilang ang hindi marunong bumasa at sumulat sa buong Pilipinas. 15 milyong Pilipino ang hindi marunong bumasa at sumulat. Marami ay mga ina na nakapako sa bahay dahil sa pag-aalaga ng bata. Ngunit sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS, ay hindi nahadlang ang pagiging isang ina upang matuto at maibalik sa silid-aralan. Kaya naman, mareregaluhan na rin sila ng liwanag, silang mga tinuring na ilaw ng tahanan. So, Aling Loida, kailan kayo nagbalik dito sa pag-aaral? Noong pong last year po, Bago po yun, ano ba ang natapos ninyo? sa first year high school po ako. Bakit? Anong nangyari sa buhay niyo? Eh, kasi yung sa kakulangan din po ng financial, tapos busy rin po sa mga bata. Nung nalaman ko po ngayon pong ALS, sabi ko baka pwede ako dito. Kasi may AIDS na po ako eh, nahihiya na po. Wala na dyan. Sa klase ni Nanay Flor, napag-alaman naming isang pagsusulit na lang ang kailangan niyang maipasa bago siya makagraduate ng mababang paaralan. Kung kayo po ay makakapasa dito sa ating National Acceleration Test, automatic ay makakatapos na kayo ng elementary. Ganun rin po naman sa high school. Si Nanay Teresita, nakatapos na ng high school. Masayang balita para sa kanilang mag-ina. May good news eh. Bukod sa may edad na siya, tekwan lang nakapasa agad. Tapos sir, palagay ko, susunod na to ako na hindi kailan Diyos baka mabalik ang lakas ko, dati kong lakas. Hihila ko ng Diyos. Pero hindi kinaya ng pag-aaruga at lubos na pagmamahal ng ina ang malalang sakit ng anak. Ilang buwan matapos naming makilala ang mag-ina, ginupo naman ng kanser ang mahina ng katawan ni Josephine. Alay raw ni Nanay Teresita sa kanyang anak ang kanyang diploma. I am cooking. Para sa mga nanay na ating nakadaupang palad, patuloy ang kanilang pag-aaral para huliman daw ay makapagtapos pa rin sa eskwela. Salamat ako sa mga tao, sa ibang tao, na sila ay nakaunawa at nagtutong magmahal. Dahil sila, ginagalang nila ako. Teacher ko sila, pero nanay ang tawag nila sa akin. Taas noo tuloy nilang masasabi na sila'y mga ina na marunong sa abakada ng buhay Mama, at ng eskwela. In classmate, ever we will be.